Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, again, sabi nga ni Coach Maribel, I'm Roan Capistrano. I have a YouTube channel. Actually, by profession, I'm a CPA. 2012 ko nalaman yung IMG sa may bayad na financial coaching. And kasama ko na rin ngayon, yung husband ko, more than 4 years na rin siyang full-time. Ako naman, since 2016 pa, So, ano ba matututunan natin? Yung tinatawag na plant, Paano ba mag-plant ng money tree? Lagi nating tinuturo, yung the secret to saving and building your future. Kasi we have to take control of our money. Dapat hindi tayo yung kinokontrol ng pera. Dapat tayo yung may control sa pera natin. As of yesterday, ngayong October, almost 10 million na yung na-educate natin, kasi meron tayong campaign sa IMG na 30 million, ang ma-educate natin by the year 2030. So, congratulations po kasi naging part na po kayo ng IMG and of course, start pa lang kung na-educate tayo. Marami pa tayong tuturuan. Kaya, importante ma-share natin to sa families natin, sa friends natin. Maganda yung mission ng company, to create wealth for families, Tinutulungan tayo dito kung paano ba mag-manage ng ating personal finance and kung kulang yung iyong naiipon or may utang ka, meron ding career na pwedeng gawin. So, to make a difference for families so there will be no family left behind. So, make sure na pagka natuto tayo sa IMG na financial literacy, i-share agad natin sa family natin, sa mga kakilala natin kasi mahirap na tayo lang yung nag-iipon sa pamilya. So, importante maturuan natin. Simpleng emergency fund, malaking bagay yan sa bawat pamilya. So, vision to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So, mamaya makikita nyo, marami tayong mga workshops na pwedeng ma-access pag IMG member ka na. So, kasi dito, hindi lang talaga puro product, Kailangan naintindihan mo yung product na kinuha mo. Kasi ako, yung unang insurance na nakuha ko, mahal pala. Tapos maliit lang yung coverage kasi hindi ko naintindihan yung kinuha kong product. So, kulang ako sa financial education. And ang ganda, may libro tayo. Kaya nga, hindi lang sa Pilipinas ang na-educate natin, global. Basta may Pinoy, kailangan ma-educate natin para wala nang malalayo sa pamilya, May mga OFW na tayo na natuto, ginawa rin yung career sa IMG, so nag-for good na rin sila sa Pilipinas. So, i-goal natin yan kung meron tayong kakilalang OFW or tayo mismo OFW. I-goal natin na makapag-ipon at makabuild ng career. Kahit na nasa Pilipinas ka, hindi mo na kailangan lumayo para magkaroon ng income. So, ang ganda ng mission ng IMG, kasi naniniwala talaga ang IMG na financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So dito, welcome ka. Kung may utang ka, i-guide ka sa workshop 1. Meron tayong debt management. And then, kung ikaw naman spender, meron tayong mga workshop para matuto ka kung paano mo talaga i-manage yung iyong pera para hindi ka mag-overspending. Or kung naghahanap ka ng career, meron din sa IMG. So, meron tayo ditong financial solution and business solution. Pakitype nga po dyan, solution. Yan. So, marami na po tayong problema sa pera. Ang kailangan lang talaga, alamin natin yung solusyon at may gawin tayo. So, agree ba kayo dito? We are to face a very challenging future, especially when it comes to our finances, 'di ba? So, ang dami nating iniisip na related sa financial. Actually, yung iba nga, hindi pa nga makatulog. Dahil syempre, iniisip mo yung utang mo or paano pag nagkaroon ng problema uli, baka mangutang ka na naman uli or paano pag OFW ka, meron ka pa bang pwedeng gawing backup career or option para makaalis ka sa abroad, di ba? So based on study,
98% ng mga Pinoy ay nagre-retire ng broke. No? So nakikita naman natin yan sa parents natin, sa mga tito-tita natin, sa mga nag-retire na, no? Na sa mga senior citizens. So only 2% of Pinoys retire comfortably. So saan natin gusto? 98 or 2? Pakitype nga 98 kung gusto natin sa broke o 2. 'Di ba? Paki-type yung 2 kung gusto natin makapag-retire naman tayo ng comfortable, no? So sana nga no, kung natutunan agad natin 'to nung first job pa lang natin, no? Pero again, hindi pa huli ang lahat. Kahit 50 ka na, pwede ka pang mag-prepare for your retirement. So yan no, 45% become dependent on their children or relatives. Alam naman natin 'yan, no? Ako din nabilong din ako sa sandwich generation na tinatawag. Ito yung nagsusupport ka sa sarili mong pamilya, sa anak mo, and then at the same time kailangan mo mag-provide din or magbigay para sa pangangailangan ng parents mo, no? So mahirap 'yon. And ito din no, 30% end up to charities. So, buti no kung tayo mag-senior at meron pang mga charity welcome tayo. So, maswerte na tayo kung ganyan. Pero syempre, ayaw naman natin na mapunta tayo sa charity. Kasi nagpunta na rin po kami before, no, mga 2012 yun. Malungkot talaga sila kasi syempre hindi nila kasama yung family nila. And talagang nandun lang sila sa loob, hindi sila nag-enjoy, 'di ba? Sa loob lang sila ng lugar na yun kung saan sila inaalagaan. So 23% naman, I'm sure ayon yung mangyari din to sa inyo na you are forced to continue working, 'di ba? So ang hirap naman yan na nagtatrabaho pa rin tayo kahit 70 na tayo, 75. So alam niyo sa Taipei nung nagpunta kami ng March, maraming nagtatrabahong matatanda na. So tinanong ko dun sa nagwo-work sa Taipei, ang sipag pala nila no, kahit matanda na nagwo-work pa rin. Sabi kasi hindi sila susuportahan ng mga anak pagka kahit matanda na sila. So kailangan magtrabaho talaga sila, no? So sabi ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. 'Di ba? So totoo naman 'yun, no? Tanungin niyo 'yung sarili niyo ngayon, pagka nawalan kayo ng trabaho, hanggang kailan makaka-survive yung family na walang pumapasok na income sa pamilya, no? So tinanong 'yan sa amin sa Dubai na-recall ko na oo nga no, pagka nawalan ng trabaho 'to kahit na OFW ka pa, kahit kumikita ka pa ng 100,000, kung maputol yung income mo na 100,000 a month, ano mangyayari sa pamilya mo, no? Na kakain pa rin, mag-aaral pa rin yung mga anak. So, kung magre-rent pa rin ng bahay or maghuhulog pa rin ng amortization or magbabayad pa rin ng utang. So, imagine niyo yun kung wala kayong income tapos tuloy-tuloy or permanente yung needs, no? So, importante, meron talaga tayong backup career. So, meron din tayong tinatawag na 4 major challenges pagdating sa financial. Ayan. So, uncertain labor market. So, ito naman po, no, dahil nga kagagaling lang namin sa Japan, talagang nakita namin dun yung mga technology nila, yung mga automation nila. So, sa 7-Eleven po, pag nagpunta ka, first time ko yun na isa lang yung tao nila, and then ikaw na yung magbabayad ng kinuha mo mga pagkain or item, no? So, ikaw yung may machine na, i-feed mo lang yung pera mo or itatap mo yung card mo. So, DIY na siya. So, ibig sabihin, kung ngayon nakikita natin sa Pilipinas na sa 7-Eleven or sa store, medyo 3 or 4 pa yung tao, pwedeng dahil sa automation, mangyayari rin yun sa atin na kahit isa na lang ang tao nag-ooperate yung store, no? So ganun din sa trend, ang nawala doon mga cashier kasi kung sa 7-Eleven walang cashier,
sa trend din ganun, walang cashier, wala kang makikitang pila kasi tap na lang ng card. And kung gumagamit ka ng cash, DIY, may machine na, i-press mo lang kung saan ka pupunta, tapos babayaran mo, may cash ka doon, nahuhulugan ng barya or bill man yan, tapos lalabas yung ticket mo plus yung sukli mo. Ang galing mag-compute ng machine eh. Yan. So pakitype nga po automation. No? Even the toilet, pindot-pindot ka lang. Minsan nga hindi ko na pinipindot, nagpa-flash na siya. So ganun siya ka-automated. Okay? So hindi na kailangan na masyadong maraming janitor to maintain the toilet. And marami pa pong klase ng automation, kaya kailangan yung ginagawa natin ngayon, i-check natin 1 to 2 years pwedeng ano na yan, robot na gagawa, meron ng mga tinatawag na AI, so dapat meron tayong multiple sources of income, meron tayong backup career. Okay? Pangalawa yan, no? Low saving and high debt. So, madalas kasi ang iniisip natin, may kikitain naman ako bukas, so why save today, di ba? So, ang nangyayari dahil wala tayong savings, pag nangailangan tayo, nagka-emergency sa pamilya, may nagkasakit, may na-aksidente, or may kailangan ipa-repair sa bahay, nangungutang tayo kasi wala tayong extra money, di ba? So, yan yung problema natin. Pangatlo, high cost of education. Kahit naman public nag-aaral yung mga anak natin, talagang magastos pa rin kasi yung mga pang-activity niya, yung mga kailangan niya supply, 'di ba? School supplies, books, 'di ba? So pangbaon pa lang araw-araw, so mataas talaga. What more kung gusto mo pang pag-aralin sa private school, talaga mahal na yung tuition. And increasing cost of living. Ito talaga yung marami yung umaaray, no? Kasi ang konti na lang nung nabibili mo sa 1,000 or kahit 2,000 pesos nga, konti na lang nabibili mo no? So, wala na tayong magagawa dyan kung tumataas yung bilihin. Ang kailangan na lang talaga natin, wag tayong mag-overspending, and at the same time, kung kulang yung kinikita natin, kailangan meron tayong other source of income. Pakitype nga po dyan, income, kasi kung i-focus mo lang lahat ng gastos mo, wala ka na magagawa dyan, nandiyan na yan eh. 'Di ba? Syempre, i-reward mo rin yung sarili mo dahil gusto mo rin kumain sa restaurant or mag-travel. So, ang gagawin mo, i-focus mo yung income. Kasi pag income yung pinalaki mo, kaya mong bilhin kung ano man yung gusto mong i-reward sa sarili mo or pangangailangan ng pamilya. So we should control our own future kasi it's not in the hands of others. So tandaan natin, wala yan sa employer mo, wag mo iasa sa boss mo, no? Wag mo iasa yan sa government. I-handle mo yung own economy mo, 'di ba? So wag mo i-blame sa iba. So sabi dito, there is a saying, plant what you want to harvest. So nasa libro po natin yan. If you want to harvest mangoes, plant mango trees. If you want to harvest tomatoes, plant tomatoes. However, if you want to harvest money, then learn to plant money. So tama naman po, no? Kahit na 10% pa yung kinita ng pera natin, halimbawa, yung kaibigan mo, naku, 10% kinita ng pera ko, kung ikaw, wala ka naman nilagay sa investment, di mo mararamdaman yun no? So, importante, meron tayong tinatanim. So, pag nagtanim ka ng 1,000, after 20 years, 1 million yan. Kung nagtatanim ka ng 1,000 per month. Ngayon, mas mataas yung itatanim mo, like 3,000 per month, magiging 3 million yan after 20 years. Diba? So, mas malaki yung tinanim, mas malaki yung aanihin. Diba? So, pakitype nga po, harvest. Diba? So, masarap talagang mag-harvest pag alam mong may inipon ka or may ininvest ka. No? So, ganun din po sa utang. Pag ang tinanim mo utang, nagko-compound din niya, may interest. So, lalo ka na mo problema dahil nababaon ka sa utang. So, tanungin mo lang sarili mo anong gusto mo nagko-compound, savings, investment, or utang.
Okay? So, marami pa po kayo matututunan kasi meron tayo niyan sa libro. Ayan. So, sabi dito, plan, tandaan natin kasi i-discuss po natin yan isa-isa, no? Importante, may plano tayo. So, X-curve concept. Matututunan nyo rin yung solid financial foundation. Paano ba yung tamang pagkakasunod-sunod ng pag-i-invest? And then, yung rule of 72. And then, yung abundance formula. And ano ba yung mga matutulong sa atin ng IMG benefits and business opportunity? So una, yung concept na pinaka-paborito ko, yung tinuturuan tayo paano magplano. Ayan. So tinatawag siya na X-curve concept. Ibig sabihin nito, may dalawang line lang tayong tatandaan. No? Yung unang line, responsibility line, importante, yung mga responsibilidad natin sa buhay, mabawasan yan para hindi tayo ma-stress. So mababawasan yan kung napapataas natin yung isang line, yung money line natin, yung savings line natin. So ang goal is, habang bata ka, tataas yan. No? Hindi baligtad kasi yung iba, ang tumataas yung mga bills. Ayan. So, habang bata tayo, ito yung hindi balance, no? Mataas yung responsibility natin pero wala tayong savings, no? So, ito yung medyo nakaka-stress sa atin, lalo na pag nagsisimula pa lang ikaw sa pamilya mo. And sa old age natin, ang goal natin, syempre, maging ano na yan, no? Ang goal natin pag old age tayo, magkaroon na tayo ng big savings, no? Ito na yung mataas, kung nakapag-ipon tayo, kung nakapaghanda tayo sa retirement natin. And ano ba yung mga responsibility natin? Yan, no? Food, shelter, clothes, education. Pag meron pang nagkasakit, syempre yung iba kumukuha ng healthcare para makatipid. And then, of course, kasama sa responsibility po ang utang. Huwag po natin tatakbuhan yan. Ang problema natin dito, kaya insecure tayo sa period na to, no? Mataas ang responsibility, maraming binabayaran, pero nakarely tayo sa active income. So, ibig sabihin, you work for money. So, medyo temporary yung income natin, sinusuportahan yung permanent expense natin ng temporary income, no? So, ano ba yung active income? Ito yung pag may sweldo ka lang kapag ikaw ay pumasok sa trabaho. So, halimbawa, nurse ka, no? So, kailangan mag-report ka, kailangan pumasok ka sa ospital, mag-assist ka dun sa mga pasyente, no? So, pag hindi, wala kang susweldohin. So, ganun din sa mga doktor, no? Pag hindi sila nag-opera, wala rin silang income. So, kailangan physically present ka, no? So, madalas dito nakarely yung ating income, sa active income. Ang problema natin, paano pagka hindi tayo nagtrabaho ng 30 days? Wala naman yata employer na nagpapasweldo pa rin kahit na hindi ka pumasok ng 30 days or 6 months. Tama ba? So, kailangan ma-build natin yung isang income, which is the passive income. So, ito yung hindi lang ikaw yung nagtatrabaho, yung pera mo nagtatrabaho para sa'yo. So, posible yan pag meron tayong sinesave, no? Kasi bakit ba kailangan natin ng passive income? Pagtanda natin, ganun pa rin. Meron pa rin tayong mga expense. Kaya nga sabi ko kanina, permanent yung expense natin, yung responsibility natin. So, ibig sabihin, kahit sarili mo na lang iniintindi mo, kailangan mo pa rin kumain. Meron ka pa rin dapat bahay, kahit simple lang, no? Pwede magre-rent ka niyan kung di ka nakapag-ipon or babayaran mo yung utang mo sa house. And then, of course, yung clothes naman, need talaga natin yan, no? Tumataba, pumapayat. So, naluluma, kailangan pa rin natin bumili. So, ang gagawin natin, kailangan may passive income tayo. And of course, dapat naka-ready tayo sa dalawang if ng buhay natin. No? May tinatawag kasi na if sa gitna yan, yung life natin. So, what if you die too soon? And second naman, what if you live too long? No? So, anong gusto natin dyan? Pakitype nga po, A or B.
no? So madalas, no, B yung pinipili. Ay naku, gusto ko po mabuhay talaga ako na matagal, no? So hindi natin alam kung saan tayo dito, no? Kasi yung kapatid ko, alam nyo, kanina lang namin pinag-uusapan. Napakaagang namatay, 37 years old. So dito siya, die too soon, no? So hindi natin alam, ang kailangan lang mag-prepare tayo. So paano ba yung preparation? Kung tayo ay bata pa, breadwinner, and then may mga responsibilidad sa pamilya, no, kailangan meron tayong tinatawag na protection sa pamilya. So ano yun? Insurance. Tinatawag din ko to na income replacement. So dahil nga pagka may nangyari sa breadwinner, mawawala yung income. Dahil nawala yung breadwinner, wala na rin ang income. Pero yung mga responsibilidad nandun pa rin. So yun ang natutulong ng insurance, no, income replacement. May kapalit na milyon pag nawala tayo. And of course, you have to protect yourself naman pagka leave tulong ka naman na mahaba buhay mo. So kailangan yan, meron kang, sabi ko nga kanina, may ipon ka para eventually magiging investment na rin yan. Pag naka-invest yan, eto na yung pwedeng kumita ng interest para sa'yo. And yun na yung tinatawag na money working for you. Okay? So next is, paano naman yung matututunan natin na solid financial foundation? Ito naman yung second concept. Ayan. So ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Alam niyo, nakita ko to noong 2012. Sabi ko, oo nga, no, parang yung bahay ko hindi matibay, no, pagdating sa pera. Kasi although wala akong utang noon, pero wala akong long-term healthcare kasi nag-resign na rin ako, no. Tapos maliit lang naman ng investment ko. So medyo ting-ting talaga, no. So yung iba, no, lalo na to, no, mahirap na marami kang utang. So gusto natin syempre maging solid yung financial foundation natin. So yun yung maganda sa IMG na nagustuhan ko. Tinuturuan tayo yung holistic. Ibig sabihin, hindi lang puro invest ka lang sa stock market or mutual fund. So meron kinukonsider na ibang factor. So yan ang gusto natin, no? Yung mapunta tayo dito sa matibay na pundasyon or tinatawag ko na matibay na alkansya. So we can help you build the right financial foundation if you have the will. We will show you the way. Alam nyo, dati pangarap ko lang to kasi 2012 pa ako member na IMG. So pag in-apply nyo po yan, kahit magsimula ka sa less than 5,000 a month or 10,000 a month, mahihit mo talaga to maging matibay siya. So, isa-isahin natin, no? So, una, kailangan okay yung cash flow mo, no? Kung kulang ang pumapasok na income, kailangan meron kang other source of income. So, ang maganda sa IMG, meron tayo ditong business solution. So, meron kang career na pwedeng gawin, no, as financial educator. So, paano pa mag-increase yung cash flow natin? Of course, disiplinahin yung sarili, reduce expense, and then magkaroon ng extra income. So pag na-solve nyo tong foundation na to, mas madali nang i-build siya pataas. So ano ba yung next? Ayan, ako, makakapagkuha kayo ng healthcare kasi importante yung healthcare. Pag nagkasakit ka, may discount ka pag may card ka. So dito ko lang nalaman sa IMG na hindi lang pala short-term ang kailangan natin kasi ang short-term healthcare, pag umalis tayo sa kumpanya, kagaya namin mag-asawa, ang ganda na healthcare namin nung employed kami pero nung nag-resign na kami, syempre, hindi na namin dala yung benefit na yun na kahit covered pa yung family namin, wala na rin yun, no? So pag nag-retire ka, ganun din, no? Hindi ka na rin i-cover ng short-term healthcare. Kaya nga tinawag na short-term kasi hanggang 60 years old ka lang i-cover dito. So kailangan natin ng long-term kasi usually, no, ang sakit, lumalabas yan pagka matanda na tayo. Kaya konti lang na lang ang nagko-cover pag 61 and up ka na. So, pakitype nga po long term para hindi natin makalimutan. So, kami mag-asawa, dito rin kami nagsimula sa long-term healthcare na may investment and life insurance. Kasi, pag hindi mo nagagamit tong healthcare mo, nagiging nagiging investment lang siya. So, ibig sabihin yung savings mo lumalago lang.
And then yung income, no? Yung income protection, yung tinatawag na napag-usapan natin kanina, yung life insurance. So, syempre may risk sa buhay natin, no? Pwede tayong ma-disable, pwede tayong mamatay, no? Lalo na pag breadwinner ka. So, importante to para sa pamilya natin. Sabi nga, your family deserves the best gift. And of course, dito sa IMG, kung may utang tayo, tinuturuan tayo kung paano ba natin to ma-eliminate or ma-zero out or ma-manage, no, ng mas mabilis. Mabawasan mo kung 5 utang mo, paano magiging 2 na lang yan, no? Emergency fund. So, ito yung nakatulong din sa atin, no? Kung IMG member ka before pandemic, sobrang laking tulong na nakabuild ka na emergency fund kasi ang daming nawala ng trabaho. So, at least 3 months ng monthly salary mo, mapunta sa savings account mo. So, ito yung kung kumikita ka ng 20,000, may 30,000 to 60,000. I mean, may 60,000 to 120,000 kang dapat na laman sa ATM mo. Para in case of emergency, like nung namatay yung kuya ko, sa Cebu siya namatay, so nasa Manila kami, kailangan talaga mag-book agad kami ng ticket. So kung wala kami emergency fund, the same day yun. So syempre, pag mag-book ka, mahal pag same day yung booking mo. Tapos syempre may mga gastos, tapos the following week nagka-dengue yung anak ko. So malaking tulong yung emergency fund kasi may pondo ka ng pambayad para ma-admit agad yung anak mo sa ospital. Tapos siyempre may mga laboratory yan, 'di ba? Kasi kung wala kang emergency fund, iisipin mo pa kung saan ka mangungutang, so saan mo kukunin yung pera. So ang hirap mag-decide. And of course, bubong na, no? Yung alam kasi natin na investment, nakikiuso lang tayo. Like ako, kaya ako nag-attend ng financial coaching kasi gusto ko lang talaga mag-invest, no? So, bubong na pala to. Ibig sabihin, gawin mo na lang to kung talagang na-build mo na yung baba. Madali na lang kasi mag-invest eh. Kasi ang investment, like yung iba naming investment ngayon sa stocks, mutual fund, negative lahat. No, dahil may nagka-pandemic. So, syempre kung ito lang meron ka, paano pag nagkaroon ng emergency sa pamilya, edi lugi ka sa stocks pa, lugi ka pa sa investment mo. Kaya maganda, matibay yan kung hindi mo gagalawin yung investment mo. Kung ikaw magkaroon ng emergency sa pamilya, magkasakit ka, may pondo kang separate. Okay? So, next is adopt rule of 72. So, ito yung favorite ng kuya ko nang tinuruan ko siya sa financial kasi ito yung paano ba magtrabaho yung pera. So, kasi ang alam ko lang dati, yan, mag-save lang ako sa bangko, tapos pinakamaganda ko ng savings yung time deposit. Pero sabi ko, maliit pa rin parang nasa 1% to 2%, maliit lang naman yung pera ko. So, maliit lang kinikita niya. So, dito ko nalaman sa IMG yung may rule of 72 pala na pag dinivide mo yung sa 72 yung rate kung magkano kinikita ng pera mo, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. So magsasample tayo. Kung 72 divide by 1% yung kinikita ng pera mo sa savings, no? 72 years pa siya bago dumoble. Kaya kung 20 years old ka ngayon, may 10,000 kang investment, dahil 1% lang kinikita ng pera niya, antayin mo pa yung 72 years bago siya magdoble dahil sa interest ng pera mo. So medyo mabagal po, no? Kaya napakamot talaga yung sample natin dito, no? So ganyan ako noong 2012. Kaya sabi ko, ba't may mayaman, no? Sabi ko, I'm sure may pinaglalagyan tong mga to kaya natutunan ko yan sa IMG, no? Kung saan. So ito pala, no? Meron palang 4%, meron palang 12%. So, kung i-compare mo dito, no, dalawang magkaibigan, pareho naman sila naglagay at the age of 29, 100,000 one-time investment. Hinayaan nila. So, dahil tong una, sa 4% naglagay, 400,000 lang. Pero yung naglagay sa 12%, ilang beses nag-compound yung pera niya, mas mabilis, every 6 years, kaya naging 6.4 million. 'Di ba? So, ang laki ng difference. Kaya yung mga mayayaman, nagtatalo po yan sa percentage ng pinaglalagyan nila ng pera kahit na maliit yan. Kasi alam nila yung effect over time. Kaya nga sabi, yung 6 million na difference, no? Yung 400,000 minus 6.4. 6 million ang difference niyan So sabi niyan, ito yung talagang tinandaan ko rin
6 million is equal to 20 years salary of someone who earns 300,000 annually or 25,000 a month. So ito yung tinatawag na money working for you, para kami empleyado, no, na kumikita ng interest yung pera mo. Okay? So hindi lang ikaw ang nagtatrabaho para kumita, may kasama ka, may kakampi ka yung pera. Okay? So, people who don't understand how money works, they end up working for money. So, ganito po ako dati. Overtime naman ako na overtime. Na-promote naman ako sa trabaho, naging manager pa ako sa finance. Pero dahil hindi nga ako nag-aaral dati sa investment, sa personal finance, sa financial coaching na kagaya na ring session na to, so talagang puro trabaho ka lang, masipag ka naman, di ka umaasenso, di ba? So, ito yung maganda. Sa IMG, tinuturuan tayo kasi people who understand how money works, they let money work for them. No? So, maganda kasi alam mo na may kikitain yung pera mo pag nagtanim ka. No? Lalo na kung napatagal mo na yun ng 5 years, 10 years, 15 years, nagko-compound siya. So, growing wealth through investment. Ito, no? Savings, no? Ang tawag sa atin, pag nagsisave tayo, masipag din po ako mag-save dati. Depositor ka, no? So, may isang klase, investor. So, saan gusto natin? Kasi ang depositor, ang agreement nyo ng bangko, bibigyan ka ng 1% or less na kita sa pera mo. So, ini-invest din yan ng bangko sa government securities, mga projects po ng government, no, commercial papers, stocks and equity sa mga top corporations, other paper assets. So pag kumita sila ng 12%, ang ibabalik nila sa iyo 1% lang or less. Pero pag ikaw na diretsong investor, like sa mutual fund investment, no, naglagay ka dito sa investment sa mutual fund, kung kumita yan ng 12%, ini-invest din naman yan dito, no, kung saan nag-i-invest yung bank, diretso, pag kumita ng 12%, diretso sa iyo yung 12%. No? So, anong gusto natin? 1 or 12? Pakitype nga po 1 pag dito tayo. Or 12. Kasi yung kaklase ko, no, sabi niya, naku, dito na lang ako sa bangko, mas secure. 'Di ba? So, sigurado talaga yan. Siguradong lugi ka over time. No? So, next is, ayan, no, yung abundance formula. Tingnan natin, So, yung abundance formula, meron tayong susundan para hindi tayo talaga, pag sinunod natin to, hindi tayo talaga mababaon sa utang or mamomroblema sa pera. So, kasi ganito, no, yung nangyayari, kaya nagiging broke tayo or negative yung ating pera, no? Pagka-receive ng income natin, gastos lahat, no? So, bahala na kung may maipon. Actually, nung pabalik kami sa Pilipinas, no, nung bumalik kami nung gabi ng Monday, no. So, daming dala ng mga Pinoy, nag-shopping talaga sila. Ang daming nag-excess sa baggage kasi ang daming shinapping, 'di ba? So, parang sabi ko, talagang no, pagka may chance tayo mag-shopping, shopping talaga, hindi na kailangan ituro 'yan No, ang hindi natin inaaral, paano ako magse-save? Paano ko ididisiplina yung sarili ko? No? So, if you spend everything you make, then you end up broke. Tama naman, di ba? Kahit na 100,000 pa yung sweldo mo, 100,000 din yung gastos mo, zero ka pa rin. Talo ka nung kumikita lang ng 20,000, makakapagtabi ng 1,000 kada buwan. Di ba? Kasi sabi nga, ni Warren Buffett pa rin, no? Isa sa mga talagang mayayaman, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. So, unahin mo yung savings mo. Kaya nga ang formula natin sa abundance formula, so, pagka-receive ng income, no, unahin muna natin yung tithes natin. Ito yung nakakalimutan no? Yung iba nagsisave lang, nakakalimutan din yung tithes. So, pag gusto talaga natin mag-prosper, no, meron tayong 10% tithes or binibigay na donation sa church kung saan tayo nag-grow spiritually. So, ako, no, ang advice ko sa mga hindi pa nagta-tithes or nakasanayan, i-try nyo siya kasi hindi lang yan about sa pera. Pwedeng ma-bless ka sa health. Pwedeng hindi lang siya babalik ng physical, no? Madedetach ka pa sa pera. Okay?
And 20% at least iniipon mo. Ito yung para sa future ng family. Kapag kasi nag-iipon ka, hindi mo na-deprive yung pamilya mo eh. Para sa future yan ng family mo eh. 'Di ba? So actually, pasasalamatan ka pa ng anak mo pag alam niya, pag kolehiyo niya, napaghanda mo yung pang-college niya. 'Di ba? Kaysa uutangin mo siya. 'Di ba? So 70% yung matitira yan yung pagkakasyahin natin sa ating mga gastos. So may mga pilosopo pa rin, no? Paano yan? Ang liit lang na ipon ko. Eh di taasan po natin yung income natin, no? So it's not how much money you make that makes you wealthy. It's how much you keep and what you do with it that matters. So ibig sabihin po, yung mga mayayaman, kaya mayaman sila, yung cash flow nila, malaki, yung income nila malaki. Ngayon, hindi nila ginagastos lahat. Pinapaikot po nila yung natitira para maging asset. So, nagko-compound na naman, nagpo-produce na naman ng income. Kagaya ng negosyo, investment. Yan po yung tinuturo din sa atin sa IMG. So, yan, no? Ano bang gusto natin sa pagbibuild ng ating solid financial foundation? Gusto ba natin dadaan pa tayo sa mga agent, broker? Or gusto natin diretso na, no? Mababypass na natin yung middleman. May direct access na tayo sa mga financial company, sa mga financial products. May discount ka pa. Diba? So, pakitype nga po A or B. Ano bang gusto natin? No? So, again, ang IMG po, may Makati office po tayo. No? Ang main natin sa Makati. And marami din tayong financial center. Okay? So, kahit po sa abroad, like Dubai, meron po tayo sa Hong Kong, iba-iba po yung opisina natin, no? Kahit po sa province, meron tayo sa Davao, Cebu, no? So again, ang goal natin makapag-educate. Imagine niyo 30 million na yung na-educate na Filipino, 'di ba? So parang alam niyo 'yun, maraming OFW na hindi na kailangan mag-abroad para kumita, no? Tapos marami ng OFW na yung iba po kasi tumatagal ng 20 years, 30 years sa abroad, 'di ba? Hindi kasama pamilya. So, marami na makakauwi sa Pilipinas. And tayo din mismo, mga breadwinner na nasa Pilipinas, no? Hindi tayo hirap pag nag-retire tayo, no? Hindi tayo magiging burden sa pamilya natin. Okay? So, 4 lang po ang iisipin natin pagka nag-member tayo sa IMG, dito matututo ka, education. So, 4 na E. Education, execution, mahirap po kasi puro aral lang. Kailangan talaga may application. So, dito may access ka na sa ating mga financial products. Entrepreneurship, yan yung sinasabi kong pwede nating gawing career ang IMG. And environment. So, importante talaga kasama natin, mahilig din mag-ipon, mag-invest, mag-business para same mindset po. Para hihilahin tayo pataas, hindi yung mapapagastos talaga tayo kahit may utang na tayo. So, ano ba yung mga benefits na IMG? Tingnan natin, no? And yung business opportunity. So, tingnan natin, no? Kasi marami na po, 60 plus na po yung benefits. So, importante maging part tayo ng IMG and hindi dapat tayo lang. So, again, kailangan pati family member natin, ma-educate natin para maging part ng community, ma-enjoy din nila yung mga discount sa ating financial products, ma-execute din nila. No? Ibig sabihin, magkaroon din ng savings plan ang bawat family member and mga kaibigan natin. So, ito po, no, one-stop shop na si IMG. Lahat ng kailangan natin sa personal finance, no, para ma-build natin yung financial foundation natin, para talagang yung alkansya natin, mapuno natin. So, nandyan na lahat mula healthcare, meron ding murang insurance dito, meron ding mga investment kung gusto mo magkaroon ng share sa mga top corporations, and real estate din, meron din tayong discount dito. Non-life insurance, meron din. And even mga access sa mga Kaiser Clinic, meron po yan, mga free consultation. So, lahat yan nasa IMG po. So, ano ba yung mga benefits ng IMG? Tingnan natin yung summary. Una is, syempre yan, no, makikita natin, ang dami talaga. Actually, ang value niyan, more than 100,000. So, tingnan natin.
So, unang category, education, trainings. So, makikita nyo dyan, meron tayong libro, ma-access mo yung ebook natin. Kung gusto mo magkaroon ng hard copy, meron din. And then, may mga workshop tayo. Actually, may workbook para talagang naintindihan mo yung class, no? Hindi lang basta theories, talagang ma-execute mo siya. And then, meron din ditong mga gifts, access, discount. So, ibig sabihin, mamaya na makikita nyo kung ano ba yung mga meron na kayong automatic na mga insurance, no? Pag member kayo na IMG, may discount pa. And kapag member ka na IMG, may mga portal po tayo dito na ma-update ka kung ano nangyayari sa mga benefits mo. Pag gusto mo rin gawin yung business, meron na tayong mga online tools. And para sa mga OFW, meron din tayong worldwide protection, no? So, tingnan natin, no? So, sample, no, ng mga benefits. So, ito, pag member ka na IMG, automatic yan, meron kang 100,000 na personal accident insurance. So, noong 2020, may nakausap akong engineer. Nasa field kasi lagi sila sa site. So, nagpa-member sila sa IMG just because of this benefit lang. Kasi gusto nila, ma-insured sila dahil wala daw silang benepisyo masyado sa company nila. No? So, malaking bagay, 100,000. And then, meron ka din, no? Pag nagpa-member ka sa IMG, 50,000 na worth na life insurance with Fidelity Life. No? Na pwedeng i-tie up po sa memorial service. And then, automatic may 1,000 ka na rin, no? Na malo-load dun sa iyong investment with Soldivo Strategic Growth Fund. So, ito naman yung mutual fund. Automatic investor ka na. So, pag gusto mong dagdagan yung 1,000, parang opening account mo to, may 20 pesos ka lang na kailangan i-add. So, ibig sabihin, pag gusto mong madagdagan yung savings mo for as low as 20 pesos, pwede ka na mag-top up or magdagdag. No? Pero syempre, yung iba, 1,000 din na dagdag, 3,000. So, depende sa'yo. And then, pagka-member ka na IMG, may access ka na rin dun sa mga healthcare products, especially the long-term care. Ito yung bestseller natin. So, para may idea ka, ito yung tinatawag na Ultimate Kaiser Health Builder na 7 years to pay. So, during that 7 years na nagbabayad ka, may healthcare benefit ka. And then, after mo magbayad, meron ka pa ring extended healthcare benefit, waiting ka na lang for the next 13 years. And then for that 20 years, naka-insured ka pa. No? So, ibig sabihin, may life insurance ka pa. Kaya nga po, naka-claim na rin kami sa Kaiser dahil yung kuya ko nga po, namatay siya, may Kaiser siya. And then, Ms. Roan, meron naman ako ditong short-term healthcare provided naman ng company. Maganda naman yung benepisyo ko dahil employed ako. So, walang problema. Marami pa rin nagsisimula. Sinasabay nila to sa short-term healthcare nila. Kasi, yung long-term healthcare mo na to, pag hindi mo nagamit for the first 7 years, ibabalik lang sa'yo yung 70 to 85% ng binayad mo. Diba? Tapos, ang summary nitong Kaiser para matandaan natin, solusyon to dun sa dalawang if ng buhay natin. What if you die too soon? Or what if I live too long? So, ang solusyon, if you die too soon, may life insurance. Like yung kuya ko namatay, yung mga investment niya, insurance niya, pinagsama-sama. Yan yung ginagamit na pondo ngayon ng parents ko para sa retirement nila. Kasi kami pong dalawa nagsusupport ng kuya ko. So, mas nahirapan ako kung hindi ko siya naturuan mag-ipon, magpa-insured. Pero dahil naturuan ko siya, in-execute niya, nakagaan po sa responsibility ko yun dahil yun na po yung minamanage ko na lang, hindi na ako nagbibigay. And of course, healthcare, magkasakit ka, magagamit mo yung healthcare benefit mo, may discount yan, may card ka, especially kung more than 60 years old ka na. And then, Miss Rowan, di ako sakitin. Diba? So, okay yan. Okay pa rin kasi, o kaya nasa, ibang bansa, investment mo yan sa Pilipinas. No? So, nag-grow pa rin yung savings mo. Kasi ito yan, what if I live too long? Meron kang retirement fund. So, may retirement fund ka na, may healthcare ka pa. So, ang ambassador natin si Daniel Padilla. Kaya nga sabi niya, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Kasi nga 3-in-1 na eh.
So, ito yung pinakagusto ko sa IMG, yung business. So, lagay ka nga po natin yung business solution. Kasi kung hindi natin gagawa ng solusyon yung income natin, eh talagang ano po, no, mahihirapan tayong i-manage yung maliit nating kita. So, pag business kasi, pwede kang kumita kung anong gusto mong income. No? So, dito sa IMG, pwede mo siyang gawin na career as financial educator. Like kami, no, we own our time. Nagpunta kami Japan. Nagagawa pa rin namin yung business kahit nasa ibang bansa. Last month, nasa Dubai, nakagagawa pa rin ng business kasi pwede rin siyang online, no? And then, nakakatulong ka pa sa pamilya. Like, una ko natulungan, pamilya ko dahil nga, yung ginagamit nga ng pondo ng parents ko, galing yun sa savings and insurance ng kuya ko. And then, kami mag-asawa, full-time sa IMG kasi ito yun eh. Okay na ang income namin eh, di ba? Tapos, hindi pa namin kailangang pumasok sa trabaho araw-araw, no? So, become debt-free. Yung iba po, marami nang natulungan si IMG dahil ginawa ang business, naging debt-free. So, Miss Roan, magkano ba kikitain ko dyan, no? Pagka ginawa ko yung career. So, para may idea ka, pag associate ka, 20% ang commission mo. And then, halimbawa na lang, may na-close kang 30,000 na sale, no? Ang premium niya, 30,000 per year. So, meron kang 20% of that, 6,000 yung commission mo, no? Yung income mo. So, kung may natuturuan ka na isang tao per week, may 4 sales ka in a month, may potential income ka na 24,000 per month. So, pag tumaas pa yung iyong posisyon, ibig sabihin naging trainer ka, lalaki pa yung iyong rate, no? Magiging 37%, 47%. So, syempre, mas mataas yung income potential mo pag trainer ka na, no? So, ito, trainee ka pa lang. Nagsisimula ka pa lang. So, ang maganda sa IMG business, pwede mo siyang gawing part-time, pwede mong gawing online, or kahit nasa abroad ka, magagawa mo siya. Tapos, hindi kasi siya yung kailangan may physical store ka. 'Di ba na pag hindi mo na nabantayan, wala na. 'Di ba? So, eto pa, no, meron tayong free healthcare, no? Kaming dalawa mag-asawa, every year yan, meron kaming short-term healthcare na pag ginawa mo yung career, yung business, mag-qualify ka, may libreng healthcare ka na every year yan. And, naku, Miss Rowan, nasa abroad ako, no? Paano yung commission ko, yung income ko? So, may Neuracash po tayo na e-wallet, no? Parang GCash. Diyan po niloload yung ating mga komisyon. Kung gusto mo mag-withdraw sa mutual fund mo, so diyan din po papasok. Na pwede mo i-transfer sa iyong account. Like kami, BPI yung account namin. Doon namin tina-transfer pag gusto namin ilabas sa Neuracash. Or kung gusto mo naman sa loob lang, pwede mo ipang-shopping yan ng mga investment, mga healthcare. Ayan, no? Yung worldwide protection po para sa mga OFW. Pakitype nga po OFW kung OFW tayo. Ayan, so malaking tulong to, no? Na may accidental death benefit ka, 500,000, burial, 100,000, accidental medical reimbursement benefit, 100,000, acts of terrorism, 600,000, unprovoked murder and assault, 600,000. So malaking bagay, no? Accidental disablement benefit, ito po yan, no? Pati mga maliliit na parte ng katawan natin naka-insured, no? Like loss of little finger, 20,000. So, bawat parte po ng katawan natin may value. And repatriation service. So, again, yung pinag-usapan natin na matibay na alkansya, yung tinatawag na solid financial foundation, maganda yan, natutunan natin, pero mahirap po kasi yung application. So, kailangan natin ng guide, kailangan natin ng community na makakatulong sa atin, and may platform, no? So, yun na si IMG, complete financial solution na. Kasi nandito na yung mga kailangan mong product, kailangan mong workshop para guided ka bago ka kumuha ng product, and kung kulang naman yung kinikita mo, may business kang pwedeng gawin. So, solve talaga. So, kailangan mag-member ka. Kagaya nila, no, ng mga nagtiwala sa IMG, mga police, ina-educate po natin yan, teacher, yung iba po kasi syempre, nababaon sa utang, di ba? So, even mga seafarers po, OFWs, may mga nag-for good na hindi na po bumalik sa career nila sa labas. Because of IMG business, yan, mga millennials din po, di ba?
Kung meron tayong mga anak na nasa 20s na, 'di ba? Ang gandang turuan talaga, or kahit nga wala pang 18, matuto na sila. So kasama na po natin or kakampi sa ating IMG community si Senator Raffy Tulfo. Yan, kasama na po sa campaign natin, no? And importante, no, pagka bagong member tayo na IMG, magpa-financial check-up po tayo dun sa sponsor natin or nag-invite sa atin, no? And then, again, ang membership sa IMG, 6,000 pag nasa Pilipinas ka, mga 11,000 kapag nasa abroad ka dahil sa worldwide protection. And then, start po tayo sa building our financial foundation. So kami po, no, nag-start kami sa Kaiser kasi 3-in-1 na siya. Ma-jumpstart na natin yung financial foundation natin. And of course, no, pag IMG member ka, you have to share and become financial educator. So, maganda, marami tayong ma-educate para hindi na tayo magiging alipin sa ibang bansa kasi ang sarap po talagang mamasyal sa abroad, no? Pero hindi dahil magtatrabaho ka, hindi bilang OFW. Maganda ikaw talaga pagsisilbihan ng mga mga local, tapos as traveler ka na lang, no? So pwede po yan sa IMG, may mga events po tayo sa abroad. So no matter what our excuse is, we will eventually retire and stop making active income. So kahit gaano kaganda po yung natin, kung wala tayong gagawin, talagang mahirap pag sa excuse tayo nakikinig, no? Walang progress na mangyayari. Kasi sabi, kahit na gaano ka kagaling mag-excuse, ganun pa rin, no? Excuse pa rin yun, excuse pa rin. So ibig sabihin, wala pa rin siyang patutunguhan. So the last slide po, no? One difference between successful people and all the rest is that successful people take action. Yan. So paki-type nga po, action. Yan. So importante, meron talaga tayong gagawin. Kasi sabi nung speaker, natandaan ko no 2012, anong gusto mo 5 years from now? Meron ka na nasimulan, natapos na plan, or may regret ka kasi hindi ka man lang nag-start? 'Di ba? So ang dami ko po naririnig, nakakausap, naku sana natutunan ko 'yan ng mas maaga pa. Pero nung nalaman mo na nga ngayon, wala ka pa ring ginawa, 'di ba? So importante po yung action.